Hello po. My first question is for Katrina and kay Allen. I'm here sa second row. For Allen and Katrina, what's your reaction na finally na ipalabas na dito sa Pilipinas ang Avenida? Happy po. Actually, first time ko lang po nakita ngayon. Sila ata napanood na nila ako. So, yun, maganda na na-excite ako kasi si Direk super ang ganda ng pelikula. Sabi niya, are you proud ka? Sabi niya, mag-invite ka. So happy po ako. Ayan, happy ako na naging part ako nito. Thank you po, Madam Baby. Ayan, thank you, Direk. Ayan, at napasama po ako dito sa project, sa iyong project. Thank you. At syempre kay Allen, maraming salamat. Tinutulungan niya ako eh. Siya talaga yung tumulong sa akin sa lahat eh. Galing ka talaga. Siyempre, excited kami lahat na palabas tong Avenida dito sa Cinemalaya, and sana mas marami pang yung regular showing. Sana mapanood ng mga kababayan natin, at least sa pinagpaguran, of course, si Direk Louie, ating producer, and pinagpaguran namin. Mas malinaw dito yung palabas kasi nung first time ko siya napanood doon sa Vietnam sa Danang Film Festival. So yun, and masaya dahil maraming nanood ngayon. Thank you. Second question ko kay Direk Louie. Direk, what's the reason behind choosing Paete Laguna for the location of your film? Actually, asan siya? Thank you Ayun! Maraming salamat. Actually, 10 taon ko ito tinago. Storya ko to. Parang kapitbahay kasi nang nakatira ako sa Pagsanhan, kapitbahay ko ang Paete. So, lahat ng friends ko, barkada ko, mga artists, kasi nagbibinta rin ako, yung mga sculptors ng mga barkada ko doon, including Leandro Valdemor. Maraming mga kwento doon. Nagkataon may magandang kwento kasi pag kami naano sa utak ko, natatandaan, tinutuloy ko, isinusulat ko muna hanggang mag-collaborate kami ng aking magaling na screenplay na si Ralston Over. 10 taon, hanggang dumating ang pandemic, naghanap ng tamang artista na kakayanin yung role nitong Avenida. Kasi hindi biro yung paggawa ng artista. Maraming magagaling, pero ang hirap dumating sa akin yung character na parang hindi siya. Ang talagang pumasa sa akin si Allen for 10 years. Allen Dizon, alam naman natin na kulang na yung cabinet niya sa awards, pero tinanggap pa rin niya itong role na to kahit maliit yung proyekto. Tinuloy namin sa panahon ng pandemic. Si Nida, isa pa, kailangan ko ng maganda, hindi lang maganda, pero yung acting niya, kaya niyang baliin, magaling umarte. And talagang si Katrina, sa kanya yung napunta yung role. So, of course, yung aking mga supports, talagang tinulungan kami. Like si Leandro Valdemor, siya talaga yung mga umuukit. Yung mga ginamit naming props, kanya yun, siyang artist noon. Siyang sculptor noon. So, inukit niya for our film. Pinasadya. And then, collaboration namin ni Ralston Over. Alam naman natin, award-winning director din si Ralston, pero pumayag siyang sumunat para sa akin. And syempre, yung nag-iisa dito sa tabi kong kaibigan, maraming natatakot na i-direct siya, pero hindi ako natakot na i-direct siya. Kasi mabait. Sumusunod sa direktor. Napakagaling. Take 1. Salamat, Inay. Nanay ko na. Memorize. Dumadating sa set ang haba-haba, about 5 pages of yung dialogue na yung kompleto. Memorize. Take 1. That's Direct Joel Amangan. Thank you. Last question ko na lang kay Direct Joel. Direct, nandito po ako sa second row. Ikaw pa rin? Opo. Direk, ano yung inspiration mo sa pagganap dito bilang pari sa Avenida? Inspirasyon? Opo. Wala. Alam mo ba inspirasyon sa isang ganung role? Hindi na kasi kailangan. Anong ibig mo sabihin kung anong nag-inspire sa akin gano'n?
Wala naman, Diyos ko, marami naman ako ngayon kaibigan pare. So alam ko naman kung paano ang pare. At napaka-define naman ng karakter ng pare. Tumutulong-tulong sa kanyang mga parishioner, nagkataong iskultor sa mga parishioner. Yun lang. Pero wala yung highly inspiration eklay, wala yun. Hi. Good evening. So congratulations sa Philippine Direct and Fest. My first question is for Alan and Katrina. So kung may sasabihin kayo sa characters nyo, ano yung nag-bakit? Kung makakausap nyo sila ngayon. Nakausap ko si Abe. Wala, patay na eh. Ikinamay na lang ako. Siguro kung makakausap ko siya kung buhay pa si Abe. Pero buhay pa siya direct, no? Kasi nung nag-shoot kami, si Abe ay totoong Abe siya, na artist. Na kung ano yung character ni Abe. Na-meet ko siya, kinalala ko siya kasi pinagkilala sa akin ni Direk and si paring Jeff, si Leandro. Nakilala ko siya personally. So, nakita ko kung paano siya makipag-usap. So, yun yung isang pinag-aralan ko. Nag-observe ako sa kanya para siya makipag-usap. Hindi siya tumitingin sa tao, sa mata. And siguro kung makakausap ko yung totoong Abe sa ano niya, sabihin ko sa kanya na huwag na hanapin si Nida. Kasi hindi na siya mababaliw pag hindi na hanap si Nida eh. Di ba? Dahil si Nida nandito lang sa Manila Bay, Ayala Mall. Siyempre, di ba? Of course, isang sa akin dahil napakahirap ng role bilang Abe. So, ito yung pelikulang para sa kanya itong pelikula. Kung nakausap ko siya ngayon, dahil kung makakausap ko siya ulit, kung magkita kami ulit, magpapasalamat ako na dahil bigyan niya sa akin yung role na Abe. And of course, Leandro, siya nagturo sa akin kung paano mag-ukit. Siya mismo. So before the shooting, nagpunta ko doon, nag-advance ako doon, tinuruan niya ako paano mag-ukit. And thank you, parang Leandro. Ano masasabi ko kay Nida? Hindi ko alam paano nangyari kay Nida eh. Sumama siya sa iba, di ba? Dahil hindi na siya nagpakita. Ano ba pangalan ng isa? Cecil. Si Cecil. Ano masasabi ko sa kanya? Parang i-friend ko lang siya, ganon. Wala naman ako masasabi sa kanya po. My second question is for Direk Louie and Miss Baby ko. Ano po yung pakiramdam or may nag-iba ba sa process nyo sa pagko-collaborate bilang producer and director dito sa pelikulang ito, given that you have collaborated many times in the past? This time, ito kasing pelikula na to, passion project. Parang kumbaga sa mga direktor, yung ganitong klaseng pelikula, parang kaluluwa namin to eh. So, ginagawa namin to mababa, mataas ang talent fee, basta gagawin ko to kung gusto ko. Nagkataon, si Miss Baby Go ng BG Films, kahit anong sabihin ko sa kanya, naniniwala siya sa akin. Lahat ng projects ko, area, school service, marami. Sabi ko naman sa kanya, Miss Baby, gagandahan ko to, para at least kung gusto mo pag gumawa ng maraming pelikula, gawin natin mga award-winning films ito para sama-sama tayo. Sama-sama tayo, magkasama tayo Miss Baby sa lahat. Biyahe lang tayo ng biyahe pagka magkaka-award, di ba? Pagkaka-festival. So, ganun yung samahan namin eh. Hindi siya nakikialam. Dadalaw sa set, hindi niya ako pakikialaman. Kaya yung creativity namin, at saka yung konsepto namin, nalalabas namin ng kung ano yung gusto ko. Yun. Thank you Miss Baby Go for that, for the trust. Kayo po. Napakaganda niyo po on screen. No?
Yung kamusta po yung ngayon na parang may comeback ang BG and nag-collab ulit kayo ni Direk Louie. So ano yung may bago ba like sa proseso ng collaboration ninyo bilang isang producer at isang director? Maganda ang samahan namin dahil si Direk Louie nakapag-produce na sa akin ng international at 4 yata o 5 ba ang na-produce ay nagawa ko. Kasi may laot pa tayo. Oo. 6, no? 6 na movies na international and napanalo to sa iba-ibang bansa. So, very happy. Kasi nung una nag-uwi din tayo ng pera dati, yung award natin. Sa wala pang gira dati yung Russia, no? Yun ba yung napuntahan natin, no? Ale, no? Russia din yun kasi, ayun. Oo. Yun ang ganda din noon. Hindi ko makalimutan yung ating mga travel kahit saan tayo nagpunta. Ang saya-saya namin, no? Merong naiwanan sa train, merong mga ganyan. Ba, saya-saya. Nandito ngayon ang naiwanan sa train, no? Oo. Ang saya-saya namin kasi nami-miss ko yun. So, abangan natin ngayon ang pagbabalik ng BG Production. Maraming pong salamat sa inyo naman. Kasi may kasunod po na closing film dito. Sino po ang gusto magtanong? Sir Ronald Carvalho. Tanong ko lang si Allen, paano ka na-convince mag-frontal nudity at ba't ka pumayag? Ipapakita daw direct. Direct Carl, thank you for supporting our film. Pumayag ako dahil si Direk Louie. And pumayag ako dahil lalagyan ako ng prosthetic dun sa front. Hindi, hindi kasi baka akala nila totoo eh. Pero tulog pa siya nun, nakakaroon siya. So, of course, kahit naman si Direk Joel, kahit sino, kapag hiningi ng pelikula, okay sa akin. Congrats, ang galing nyo sa movie kay ni Katrina. Thank you, Direk. Direk Louie, congrats, ang ganda po ng pelikula. Last question, sino po gusto magtanong? Ay, bagets. Good evening po. Curious lang po ako dun sa symbolisms ng pag-rotate po ng plate tsaka po nung butterfly. Direk Louie. Kasabihan yan pag-aalis. Bata, kasi bata. Cultural, yung turning of the plate. Oo, cultural. Regional, sa Pampanga, sa Visayas. Oo, lahat. Sa lahat ng usually rotate. The butterfly is, it says in the, as a dialogue, it says na, it's a symbol of hope. Especially for Abe, hoping na babalik yung kanyang kasama. So it's a symbol of hope. So with that, magandang gabi. Last word from all of you. Let's start with Miss Kate Brios, ang taray sa pelikula. Oo nga, na-late ako, no? At least nakahabol ako sa end. No? Napakagaling yung mga, of course, no? Pasalamat ako dahil nakasama ko dito, no? Na, yung director, grabe yung award-winning na director at saka yung kasama ko si Allen, naka-eksena ko. Yung husband ko dito, pwede ko na ika-eksena si Katrina. Sa manager ko na palaging nagsusuporta ng BG Production. Thank you so much for having in this film. Yun, maraming salamat dahil nakasama ako dito sa pelikula. And kay Direk Louie, maraming salamat. Natuloy din tayo, Direk. No? Ilang red wine ito dun sa Kapikisada at saka sa lugar mo. And syempre sa pagtitiwala ni Direk Louie kay Ma'am Baby at sa lahat po ng ating mga artista.
maraming salamat. Isang karangalan na mapasama ako dito sa Avenida. Yes. Hello, good evening. Nagpapasalamat ako kay Direk Louie na binigyan ako ng chance na umarte din sa film na to. Sa kay Ma'am Baby, sa kay Sir Dennis na nakasama ako sa project na to. Thank you din sa lahat na nagsupport at nanood. Thank you din. Thank you po sa lahat sa support at sa buong production po namin. Thank you po. Thank you, Louie, for the story. Pandemic ito na ginawa natin. So, marami kong ipinagdaanan, research, immersion, naitawid pa rin. Nagpapasalamat ako sa magandang proyekto. Thank you po. Maraming salamat sa lahat sa inyo na nanonood. Sana ipamalita nyo sa iba pang mga manonood ang isang kakaibang pelikulang kailangan nilang mapanood. Maraming salamat BG Productions, Miss Baby. Salamat Louie for casting me. Salamat Ralston. Maraming salamat Allen and Katrina and everybody. Thank you so much. Ito po yung kaibahan ng mga ginagawa ko, yung commercial film. Ito yung aking kakaibang ginagawa rin sa independent film. Iniiwanan ko lang sa inyo ang kaibahan ng independent film na iniwanan ko kayo na magdesisyon kung buhay pa si Nida, o si Nida nga ba yung nasa ending, o si Cecil. Kaya bahala na kayo, pero nagpapasalamat ako lalo na sa mga estudyante na nandito from CEU, at salamat sa pagtatanong. Importante sa amin yun, yung inyong mga reactions. Salamat din sa lahat ng kaibigan ko, mga taga-GMA, mga TikTok Lab, si Miss Darlene Desu, sa aking boss, at lahat ng mga press and directors na nandito, at yung pamilya ko nando sa taas. Maraming salamat sa aking pamilya. Thank you. Thank you din po sa lahat na nandito. Ayan. Mama ko nandyan, mga kaibigan ko nandyan po. Maraming salamat sa mga director po na nandito, sa mga press po na mga kaibigan namin. Sa mga taga-GMA, thank you po sa oras niyo po at sana po nag-enjoy po kayo. Ayan, yun, ulitin ko lang ulit. Maraming salamat at napasama po ako sa project na to. Dahil po kay Direk Louie at Madam Baby ko. Thank you po. At syempre, salamat naman at kahit pa paano ambunan naman ako ng Best Supporting Actress. So, diba? Kasi napasama ko kay Allen. Thank you. Yun, maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo, sa mga media, sumusuporto na walang sawang pag-promote sa mga pelikula. Of course, kay Direk Louie, kay Madam Baby ko na sumusugal para makagawa ng pelikula na alam naman natin ngayon, hindi ganun kaano yung Philippine cinema. Pero dahil Cinemalaya, nagtutulong-tulong yung mga producer and director, makabuo ng mga importanteng pelikula. Maraming salamat po at maraming may trabaho pag maraming pelikula. So more movies to come. Yan. Buhay po kayo lahat. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa movie na ito na napakaganda at ito'y bukuntangi at sana po ito ay i-compete ulit sa iba-ibang bansa dahil yan talaga ang gusto ko. Sana patuloy ni Dennis ang i-export ng movie na ito. Tapos nagpapasalamat din ako sa mga nanonood sa gabing ito, sa movie na ito na napakaganda, at nagpasalamat din ako kay Direk Joel Lamanga na kahit na siya isa na director na napakahusay at international, at nandyan din sumusuporta at isa siya sa magaling na artista. At of course, Direk Louie, nako, ang dami mo nang nagawa dito sa akin talaga, no? International ito, sana may international pandarating. And of course, kay Allen Dizon, na aking panganay na artista na napakagaling at hindi talaga siya sumusuko sa BG Production. Isang tawag lang, andyan agad. And also kay Katrina, kasi dalawang movie na rin siya sa akin, yung Child House and may
Si itong Andrew na ito, magaling mag-ukit. Ang galing-galing niya. At of course, itong mataray na aking alaga na si Kit, magaling din siya na umarte. At yun, sa lahat ng mga media na nandito, maraming salamat po sa suporta ninyo. At of course, mga kaibigan ko na nandyan, ang ating president ng Tiger, national president namin nandyan at aming chairman. At sa lahat ng mga nandito, si Atty. Topacio nandito yata ngayon. Nanonood, Atty. Topacio. Ay, maraming salamat po sa suporta at sa lahat ng mga talent mo. Sa sunod ay ating makasama din. Maraming po salamat sa inyong lahat. God bless you. Ulit oras na makatuloy si Katrina Aliling sa pagtanggap kasi pero during the time na nagsushoot kami, she's very cooperative, hindi siya sakit ng ulo, at may mga pagkain. Marami siyang pagkain. Thank you, Katrina. Thank you, everyone. Pagkakam po last na. Attendance. Pagkain ang importante. Sama ko. Direk! I love you, Roda! Hey, boy! Kanina ka pa? It's